Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, May 29, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Handa na ang payong at jacket. Tag-ulan sa bansa. Opisyal na ayon sa Pag-asa. Suspect sa road rage shooting sa EDSA Ayala Tunnel, kung saan isa ang patay, arestado na. Suspect haharap sa kasong murder. Bamban Mayor Alice Guo, hindi umano anak ng Pinay na kasambahay. Nanay, posibleng negosyanteng Chinese, ayon sa senador. Consumer group na alarma sa toxic chemicals sa online shopping products. Maaaring magdulot ng sakit sa puso at cancer. Sa ibayong balita, China gagamit ng robot dogs na may built-in rifle sa combat operation. At sa balitang showbiz, international pop singer na si Dua Lipa magbabalik Pinas. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Posibleng isang Chinese na negosyante at hindi isang Pinay na kasambahay ang tunay na ina ni Bamban Mayor Alice Guo. Ayon yan kay Senator Sherwin Gatchalian. Ang pinanghahawakan ng senador sa alegasyong yan, alamin sa ating balitang A to Z. Ang personal assessment ko, this might be the biological mother ni Alice Guo. Posibleng isang Chinese at hindi Filipina ang nanay ng kontrobersyal na alkaldeng si Alice Guo, ayon kay Senator Win Gatchalian. Inimbestigahan kasi ni Gatchalian ang mga dokumento at mga personal na nagtrabaho sa pamilya ni Alice Guo sa panahong nagrenta sila sa Valenzuela. Itong taong si Wen Yi, I'll just show to, parang pinapakilalang nanay niya, no, doon sa mga taga doon sa Valenzuela. Tsaka in mga family business niya, itong si Wen Yi, nandoon lahat eh. Matatandaang nakalista sa birth certificate ni Guo ang isang Amelia Leal bilang kanyang ina, na ayon kay Guo ay kasambahay raw nila noon. Pero walang record ng Amelia Leal sa Philippine Statistics Authority. In my opinion, nagsinungaling father niya sa birth certificate eh. Ayon pa sa senador, malaki ang implikasyon sa pagkamamamayan at legalidad ng paninilbihan sa gobyerno ni Guo sakaling mapatunayan na si Wen Yi ang kanyang ina. In our system, we follow the bloodline eh. No? So kung ano yung parents mo, yun ang nationality mo. Passport niya, hindi na magiging Filipino yung kanyang passport. Yung candidacy niya, because nakasulat doon, are you a Filipino, ang basis niya, yung birth certificate mo, hindi na magiging basis yung kanyang birth certificate. So may mga implications yan along the way. Posibleng ipatawag sa susunod na Senate hearing ang magulang ni Alice Guo, pati na ang kapatid na si Sheila Guo, na sa simula ay itinanggi ng alkalde. Yung parents niya, or my opinion, parents niya, yung mother niya, is present in all of those corporations. So kailangan namin malaman saan nanggagaling yung pera na pumapasok dito. Sentro ng investigasyon sa Senado si Guo dahil sa kaugnayan umano nito sa iligal na pogo sa kanyang bayan sa Bamban, Tarlac na naging pugad ng human trafficking at cyber scam operations. Naaresto na ng pulisya ang suspect sa road rage shooting sa EDSA Ayala Tunnel sa Makati kagabi, kung saan namatay ang 65 anyos na family driver. Samantala, sa hiwalay namang insidente sa EDSA pa rin, itinanggi ni National Railways Chairman Michael Macapagal na siya ang nahuling traffic violator sa EDSA bus lane nitong linggo. May balitang A to Z si Ace Cruz. Iniharap ni Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos Jr. ang sospek sa pamaril sa EDSA Ayala Tunnel sa Makati City kahapon, kung saan nasawi ang nakalitan niyang family driver na si Aniceto Mateo. Ayon kay Abalos, kinilalang sospek na si Gerard Yu. Tugma mga bala na nagpuan sa crime scene sa 2 pistol na recover. Nagpositibo rin sa gunpowder ang sospek at natunton sa Pasig City ang itim na luxury vehicle na ginamit ng sospek. Ngayon, malinaw na ebidensya
minatch na yung baril, may mga natuturo ng mga eyewitness, no? Pati yung kotse, pati yung CCTV. Alitan sa kalsadang motibo ng pamaril ng sospek. The living witness, siya mismo yung buhay na nakasakay dun sa Innova mismo. She is telling that merong gitgitan sa kalsada. So that shows yung motive. Sasampahan ng kasong murder ang sospek na si Yu. Sa hiwalay na insidente naman sa EDSA, itinanggi ni Philippine National Railways Chairman Michael Macapagal na siya ang nahuli ng traffic enforcer sa illegal na paggamit sa EDSA bus lane nitong linggo, May 26. Ipinakita ni Macapagal na nasa birthday celebration siya ng kanyang anak sa isang hotel sa Olongapo nang mangyari ang insidente. I will not even think of flouting a rule that my mother agency is enforcing to attain that objective. Batay sa memorandum ng Department of Transportation, ang maaari lamang gumamit ng EDSA busway ay city buses, mga ambulansya, fire trucks, police vehicles at service vehicle na EDSA busway project. Nagpakilala umano ang traffic violator na opisyal ng gobyerno at nagpakita ng calling card na nakapangalan kay Macapagal. Yan naman kasing business card pwedeng ilagay yung yung logo ng PNR, tapos ilalagay yung pangalan ko, tapos yung posisyon ko, tapos gagamitin na. Pero ang maliwanag po, walang binigay na ID yung nagmamaneho. Kaya naghahanda na ang kampo ni Macapagal na maghain ng kaso laban sa driver na gumamit umano ng kanyang pangalan. Umaasa si Macapagal na agad itong mareresolba lalo't abala siya sa nagpapatuloy na konstruksyon ng North-South Commuter Railway Project. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Opisyal nang idineklara ng Pag-asa ang pagsisimula ng tag-ulan. Ilang araw lang yan matapos manalasa ang bagyong Aghon. Nagdulot naman ng matinding trapiko ang pagbuhos ng ulan sa metro ngayong gabi. May balitang A to Z si Naomi Almohano. Nagpahiwatig ng pagsisimula ng tag-ulan sa bansa ang mga sunod-sunod na naitalang kalat-kalat na pag-ulan nitong mga nakaraang linggo. Madalas na pagkidlat, pagkulog, maging ang bagyong Aghon na nagdala ng matinding baha sa probinsya ng Quezon, Laguna, Batangas at maging sa Metro Manila. Ayon sa Weather Bureau Pag-asa, asahan na ang mga ganitong eksena sa susunod pang mga araw dahil opisyal nang idineklara ang pagsisimula ng tag-ulan ngayong 2024. So ibig sabihin po, mas dadalas na yung mga pag-ulan lalo na po sa western sections ng Luzon and Visayas. At ilan sa mga possible weather systems ay ang southwest monsoon or habagat, intertropical convergence zone lalo na sa bahagi ng Mindanao. Meron din tayong possible na frontal system sa may norte at hindi rin natin inaalis yung chance sa mga low pressure areas and tropical cyclones or bagyo sa susunod na 4 hanggang 5 buwan. Ang ilang mga nagtatrabaho naman tila nabigla sa pagbuhos ng malakas ng ulan bandang hapon. Nangangamba na ngayon ang karamihan lalo't malaki ang epekto nito sa daloy ng trapiko. Bilang empleyado, mahirap bumiyahe lalo na kung malayo yung trabaho. So, kailangan ko mag-prepare ng mahabang oras. Galing po akong Antipolo pero nanggaling din po ako sa interview tapos hinihintay ko lang po yung boyfriend ko po. Susunduin. Ang ilang motor taxi driver naman nahirapang magbiyahe sa kabila ng kaliwat kanang bookings na natatanggap, lalo na noong uwian. Napakahirap po kasi minsan madulas po yung kalsada, tapos yung mga nababasa po kami. Siyempre, mahirapan po kasi magkasakit kami pag nabasa po. Kasi sobrang traffic pag umuulan. Medyo mas matagal po ngayon kasi umuulan po . Dagdag pa ng Pag-asa, posibleng above normal ang pag-uulan lalo na sa pagtatapos ng taon dahil sa pagbuo ng La Nina. Samantala, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Aghon at kumikilos patungong Japan. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, hindi bababa sa 7 katao ang nasawi dahil sa bagyo. Aabot naman sa humigit 50,000 ang bilang ng mga naapektuhan. It's always food packs now so that they have food to eat, and then financial assistance so that they have recovery money naman to fix their home. So DSWD has more than sufficient funds in our central office
and we're just waiting for the list to come in. Bagamat wala ng direktang epekto si Aghon sa bansa, pinalalakas naman nito ang habagat na siyang magdadala ng pag-uulan ngayon sa malaking bahagi ng kapuluan. Pinapayuhan naman ang publiko na laging magdala ng payong o kapote para laging handa ngayong tag-ulan. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Kumpiyansa si Philippine National Railway o PNR Chairman Michael Macapagal na sa loob ng 1 hanggang 2 taon ay magiging operational na ang north portion ng North-South Commuter Railway. Ayon kay Macapagal, 60% na ang nagagawa sa north portion ng proyekto mula Clark, Pampanga hanggang Valenzuela City. Sa South Line naman ay sisimulan na ang konstruksyon oras na matapos ang pagtatanggal ng riles nito. Nananatiling right-of-way issue ang dahilan kung bakit tumatagal ang konstruksyon ng rail line. Close to 60% finished na, no, in these areas. Yung mga istasyon po na ginagawa in the northern line are more than 85, close to 90% completed na. No? Pwede na ho kaming magpatakbo ng, matatapos na ho yan, at least the northern line. Sinagundahan ng iba pang ahensya ng gobyerno ang pananaw ng Department of Foreign Affairs at ng mismong sektor ng mga mangingisda sa bansa na hindi dapat magpapigil ang mga Pinoy na manghuli ng isda sa West Philippine Sea. Sa bayan nilang kinukundena ang fishing ban ng China. Narito ang ating balitang A to Z. Sinigundahan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang Department of Foreign Affairs na hindi dapat magpatinag ang mga mangingisdang Pinoy sa ibinabang 4 na buwan na fishing ban ng Beijing na nais rin nilang ipatupad sa teritoryong katubigan ng Pilipinas. Wala itong legal na basihan at ang Pilipinas lamang ang may karapatan ng gumawa ng mga sabihin natin pulisiya doon sa mga katubigang sakop ng ating bansa. Ayon sa BFAR, walang dapat pumigil sa mga mangingisdang Pinoy na maglayag sa West Philippine Sea, habang tiniyak rin ng ahensya ang suporta ng gobyerno. Bahagi niyan, yung pag-establish natin ng presence na alam niyo naman nitong mga nakaraang buwan ay naging tuloy-tuloy yung pagsasagawa ng mission ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, katuwang ang Philippine Coast Guard at iba pang mga concerned government agencies. Ang Philippine Coast Guard naman, kinokondena ang fishing ban ng China. Since our stand is that we don't recognize ang ganitong fishing ban binanggit ng China, there's no reason for us to prevent or to advise our Filipino fishermen not to be engaged in fishing in these areas. Bukas, nakatakdang maglayag ang isang grupo ng maliliit na mangingisda sa West Philippine Sea para ipagpatuloy ang ilang dekada na nilang hanap buhay sa teritoryong pilit na inaagaw ng China. Habang sa Biyernes naman, inaasahang talakayin ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Shangri-La Dialogue sa Singapore ang isyu ng tensyon sa West Philippine Sea. Inaprubahan na ng Toll Regulatory Board ang taas singil sa toll fees sa North Luzon Expressway simula June 4. Sa inilabas na abiso ng NLEX, mula sa dating 69 pesos, magiging 74 pesos na ang bagong singil sa Class 1 vehicles. Para po yan sa open system mula Balintawak, Pamarilao. Habang 186 pesos naman sa Class 2 vehicles mula sa dating 172 pesos. At ang dating 206 pesos lang sa Class 3, magiging 223 pesos na. Sa mga bibiyahe naman end-to-end mula Balintawak pa Santa Ines, nasa 359 pesos na ang bagong singil sa mga Class 1 vehicles, 897 pesos kung Class 2 at mahigit 1,000 piso naman sa Class 3. Hunyo 2023, nagpatupad din ng NLEX ang toll hike, ngunit pinahintulutan lamang itong mangolekta ng kalahati ng periodic adjustments na nararapat nitong makuha para sa 2018 at 2020. Samantala, bukod sa NLEX, may toll hike proposals din ng SLEX maging ang SC-TEX, pero titimbangin pa ng TRB ang epekto nito sa inflation sa bansa.
Itinutulak ngayon ng Department of Tourism na magkaroon ng direktang ruta mula Brunei papunta sa Clark at sa Cebu. Ito ay para mas lalo pang makahikayat ng mga turista na bumisita sa iba't ibang top destinations sa bansa. Ayon sa ahensya, makikipag-ugnayan sila sa Department of Transportation hinggil sa plano. Matatandaang inatasan ni Pangulong Marcos Jr. ang DOT na palakasin ang tourism industry sa bansa. Susunod, mga naglipa ng produkto online, posibleng may nakalalasong kemikal ayon sa isang advocacy group. Negatibong epekto sa kalusugan, posible. At China, nag-deploy ng robot dogs na may built-in rifle sa kanilang military drills. Papalitan na nga ba ang mga tao bilang kanilang depensa? Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Ikinaalarma ng isang advocacy group ang naglipa ng online products na may nakalalasong content na thalets. Posible kasi itong magdulot ng kapahamakan sa kalusugan ng publiko. Ano nga ba ang thalets at paano maiiwasan ang negatibong epekto nito? Alamin sa Balitang A to Z ni Kim Salinas. Aminado ang ilang parokyano ng mga online products na una naman talagang pinagtutuunan nila ng pansin ang panlabas na itsura ng produktong kanilang binibili. Hindi mo na maiisip i-check kung may chemical content ba yon or what. Ang mahalaga kasi yung size, yung itsura, kung kasya, kung maganda sa paningin, yun kasi ang karaniwang chine-check doon eh. Kaya naman laking gulat ni Noemi nang mabalitaan niya na naglalaman ng mataas na kemikal na kung tawagin ay phthalates ang mga produktong ibinibenta ng Chinese-founded online shopping giant na Shein. For example, yung damit, pag sinuot mo, or yung bag, pag ginamit mo, di ba? Parang meron siyang tendency kumapit sa balat natin, ma-inhale natin. So nakakatakot. Meron palang danger yung mga ganong product. Ito ngayon ang ikinaalarma ng grupong Ban Toxics na hindi mismo napapansin ng maraming consumer. Very alarming yung nakita findings ng South Korean government na marami sa mga products ng Shein ay naglalaman ng phthalates. Ganitong klase ng chemicals katulad ng phthalates ay kabilang doon sa tinatawag na endocrine disrupting chemicals. Malaki kaagad yung pinsala na dulot nito, especially dun sa kalusugan ng mga bata. Ayon sa grupo, may posibleng epekto ito sa kalusugan ng tao. Product exposure, inhalation, ingestion at saka dermal. So kung ito ay sinusuot, posible sila ay ma-expose dito sa mga produkto na ito. Pwedeng magdulot ng diabetes, obesity, asthma, heart disease, low IQ, at kabilang na din dyan yung mga reproductive disorders at pwedeng magdulot ng cancer. Ayon naman sa isang health expert, diyan po sa mga supermarket or groceries, yung po mga produkto po na nandyan, nakapaloob po sa mga plastic, sa mga pagkain natin, sa mga convenience store, di ba? Yung pong plastic na pinaglalagyan po niyan, for all you know po, ay may phthalate din. Also being detected in cosmetics, in perfumes, okay, sa dairy products, sa gatas, sa mga soft drinks. Dagdag pa ng eksperto, naiipon sa katawan ng tao ang ganitong klaseng kemikal sakaling masobrahan ng exposure. When you say endocrine disruptors, we're talking about hormones, okay? Diabetes, type 2 diabetes, obesity, infertility, problema sa kanila pong hormones, even the thyroid gland is affected. Pagka ikaw ay nasobrahan, kinakailangan siguro maging metikuloso tayo pagdating po sa mga produkto na ginagamit po natin, kinakain po natin. Dahil lahat po yan ay may mga posible pong mga side effects later on in our life. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.
Matapos ang 2 araw na state visit sa Brunei Darussalam, nakarating na sa Singapore si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang 3-day working visit. Hangad ni PBBM na sa ilalim ng bagong liderato ng Singapore ay mas mapagtibay pa ang relasyon ng dalawang bansa. Sa Biyernes, nakatakdang makapulong ni PBBM si Prime Minister Lawrence Wong at Singapore President Tharman Shanmugaratnam. Nakatakda ring magbigay ng keynote speech si Marcos sa Shangri-La Dialogue ng International Institute for Strategic Studies, ang primerang defense summit ng Asia. Ayon sa Pangulo, ibabahagi niya rito ang pananaw ng Pilipinas ukol sa geopolitical tension sa rehiyon kabilang ang sa West Philippine Sea. Itinatanggi ni Pangulong Ferdinand Marcos na may kinalaman siya sa pagpapalit ng liderato sa Senado. Anya, nakarating sa kanya kung sinong mga senador ang sumusuporta sa bid for Senate presidency ni Senator Francis Cheese Escudero, pero wala umano siyang kinausap na partido. Matatandaang bumaba ng pwesto si former SP Juan Miguel Zubiri ilang oras bago siya palitan. We knew the state of the voting. Then when that was still being collected, the votes were still being collected by Senator Cheese. Alam na namin kung ano yung mga lalabas na numero. I was basically informed at every step of the way, but it moved so quickly as well. Sa ibayong dagat, nag-deploy ng robot dogs ang bansang China sa kasagsagan ng joint military exercise nito kasama ang Cambodia. May timbang na mahigit 50 kilo ang isang robot na aso na may built-in na rifle at pwedeng ilagay sa mga assault missions. Mayroon ding version na kayang magpadala ng real-time reconnaissance data sa isang command center gamit ang sensing system. May mga dagdag pang makabagong kagamitan ang ginagamit ngayon ng China sa kanilang exercise. Ayon sa isang kalahok sa naturang military drill, posibleng palitan ng mga robot dogs ang tao bilang bago nilang miyembro sa operations na maaring magpalakas ng kanilang depensa. Sa sports, bigong masungkit ni Pinoy pole vaulter EJ Obiena ang gold medal sa Ostrava Golden Spike sa Czech Republic. Pumosta lang sa ika-7 pwesto si Obiena matapos magkaroon ng maraming issue ang kanyang ginamit na pole. Ito na ang pinakamababang clearance ng manlalaro sa loob ng halos 2 taon. Umabot lang sa 5.52 meters ang natalo ni Obiena, dahilan para hindi nito maabot ang naunang bronze finish. Samantala, nakuha naman ng reigning Olympic champion at world record holder na si Armand Duplantis ng Sweden ang kanyang ika-7 gintong medalya ngayong taon nang malampasan ng 6 meters sa naturang laro. Sa aming pagbabalik, Santa Cruzan must go on, baha at ulan, walang sinabi sa rampahan. At cast ng Home Along the Riles, emosyonal sa kanilang reunion. Manatiling nakatuto, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Sa ating balitang showbiz, cast ng iconic comedy show noon na Home Along the Riles nagsama-sama sa kanilang mini reunion. At international pop singer Dua Lipa magbabalik Pinas para sa one-day concert. Kailan yan? Alamin sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Naging emosyonal ang cast ng classic 90s kapamilya sitcom na Home Along the Riles sa kanilang naging reunion matapos ang humigit 20 taon. Muling nagkita-kita ang mga magkakatrabaho na for sure nag-throwback ng kanilang memories. Sa Instagram video post ng aktres na si Claudine Barreto, naging makabagdamdamin ang mga tagpo ng mga members ng iconic at award-winning comedy program in Philippine TV na umere noong 90s. Naging mahigpit ang pagyakap ni Claudine sa dating aktres at isa sa mga hindi malilimutang karakter na si Sita Astas.
na sinundan rin ni Nova Villa, Smokey Manaloto, Maybelline De La Cruz, Vandolph, Boytu Quizon at Gio Alvarez. Lahat sila nagtatanong, where's Tita Sita? Finally, nung nakita ko yung reaction ng mga kapatid ko sa home, Tita Nova, andun pa rin yung closeness, nandun pa rin yung warmth ng bawat isa. Nung niyakap namin siya, parang kahit na walang salita na lumalabas, naintindihan namin siya. Si Sita Astals ay gumanap na Hilary Lagdameo, ang maunawaing boss ni Kevin Cosme na ginampan na naman ng yumaong comedy king Dolphy. Matatanda ang nagkaroon ng pinagdaanan sa buhay si Sita. Ito na, pa unti-unti, pa kompleto na kami. The family was lost for a while, but now it's back. Lubos naman ang pasasalamat ng bumubuo ng Home Along the Riles sa patuloy pa rin pagsuporta ng marami sa kanila. Samantala, makalipas ang halos 6 na taon, muling bibisita ang international pop singer na si Dua Lipa sa Pilipinas para sa kanyang Radical Optimism Tour na gaganapin sa November 13 sa Philippine Arena sa Bulacan. Bahagi ito ng kanyang Asian Tour kung saan iikot din siya sa Singapore, Jakarta, Tokyo, Taipei, Kuala Lumpur, Bangkok at Seoul. Ilan sa mga patok na kanta ng international singer ay ang Eat Gak, Levitating, at ang pinaka-latest na umani ng 4.9 million views sa YouTube na Training Season. Magbubukas ang ticket pre-selling sa June 11 sa mga SM ticket outlets. Huling nagtanghal si Dua Lipa sa bansa taong 2018. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Sa ating balitang nakaka-good vibes, ngayong buwan ng Mayo, kaliwat kanan ng pagdaraos ng mga Santa Cruzan. Pero paano kung biglang nagsungit ang panahon? Aatras ka ba? Ulan ka lang, rampahan yan. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa isang author na si Anthony D'Angelo. Ayon sa kanya, kahit saan ka man pumunta, kahit ano pang panahon, palagi mong bitbitin ang iyong sariling liwanag. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!